Ang tatak ni Cain, mahiwaga, kakilakilabot at napakaraming tanong. Paano nagkakaroon ng tatak ang isang taong nagpaslang sa sarili niyang kapatid? Meron bang nakakita nito? Anong itsura nito? Ang kwento ni Cain at Abel ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pagpaslang. Ito ay kwento ng inggit na humantong sa galit, ng galit na humantong sa karahasan, at ng karahasan na nagbigay sa sangkatauhan ng unang pagpatay sa kasaysayan ng mundo. Marahil iniisip mo, kung totoong siya ang unang pumatay sa kasaysayan, paano siya pinagbayad ng Diyos? Alam mo ba na ang Diyos, sa halip na patayin si Cain, ay binigyan siya ng tatak bilang proteksyon? Kakaiba, di ba? Ang mamamatay tao ay hindi pinarusahan ng kamatayan, bagkus ay binigyan pa ng espesyal na pangangalaga ng Diyos. Sa loob ng susunod na ilang minuto, hahayaan kitang tuklasin ang tunay na kahulugan ng misteryosong tatak ni Cain, kung paano ito nakaapekto sa kanyang buhay, at kung may mga tatak ba tayong daladala sa kasalukuyang panahon. Ang kwento ng unang pagpatay sa kasaysayan ng mundo ay isang kwentong puno ng emosyon, pagkakaiba at trahedya. Sina Cain at Abel ay ang unang magkapatid na isinilang sa mundo. Sila ay mga anak ni Adan at Eva, ang unang tao sa lupa ayon sa Biblia. Habang lumalaki ang dalawang magkapatid, napansin nila ang mga pagkakaiba sa kanilang mga talento at hilig. Si Abel ay naging pastol ng mga tupa, isang marahang trabaho na nangangailangan ng pag-aaruga at pag-aalaga sa mga hayop. Samantalang si Cain naman ay naging magsasaka, isang trabahong nangangailangan ng lakas at determinasyon sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga pananim. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi lamang sa kanilang mga trabaho, kundi pati na rin sa kanilang relasyon sa Diyos. Isang araw ang dalawa ay naghandog ng kanilang mga alay sa Diyos. Si Abel ay nag-alay ng mga unang anak ng kanyang kawan, habang si Cain naman ay nag-alay ng mga bunga ng kanyang pananim. Ayon sa Biblia, tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, ngunit hindi niya tinanggap ang alay ni Cain. Bakit kaya hindi tinanggap ng Diyos ang alay ni Cain? Maraming teorya ang mga iskolar ng Biblia. Ang ilan ay nagsasabi na hindi tinanggap ang alay ni Cain dahil sa kulang ito sa kalidad o dami. Ang iba naman ay naniniwala na ang pagkakaiba ay nasa puso ng mga nag-alay. Sa Hebreo 11 Kabanata 4, Talata 6, sinasabi na si Abel ay nag-alay ng may pananampalataya, bagay na waring kulang kay Cain. Ang hindi pagtanggap ng Diyos sa alay ni Cain ay nagdulot ng malalim na inggit at galit sa kanyang puso. Sa halip na kilalanin ang kanyang pagkakamali at ayusin ito, hinayaan niya ang kanyang galit na humantong sa isang plano na magpapabago ng takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Iniimbitahan ni Cain si Abel sa bukid, isang lugar na malayo sa mata ng kanilang mga magulang. Hindi alam ni Abel ang masamang balak ng kanyang kapatid. Sa bukid, inatake ni Cain si Abel at pinatay siya. Ang dugo ng unang martir ay tumulo sa lupa at ang unang krimen sa kasaysayan ng mundo ay naganap. Ang pagsasalaysay ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito ay simple ngunit makapangyarihan. Sa Genesis Kabanata 4, Talata 8, sinasabi lamang na kinausap ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nang nasa bukid na sila, nilusob ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at pinatay niya ito. Walang detalye kung paano ginawa ang krimen, walang paglalarawan ng armas na ginamit. Ang pagkaiklian ng salaysay ay nagpapakita ng kalunos-lunos na katotohanan. Ang isang tao ay pumatay ng kanyang sariling kapatid. Pagkatapos ng pagpatay, dumating ang Diyos at tinanong si Cain kung nasaan ang kanyang kapatid. Ang sagot ni Cain ay nagiging isa sa mga pinakakilalang linya sa Biblia. Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ang sagot na ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi ni Cain at ng kanyang pagtatangkang itago ang kanyang krimen. Ngunit walang maitatago sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Cain na ang dugo ng kanyang kapatid ay umiiyak mula sa lupa. Ito ang unang pagkakataon sa Biblia na binanggit ang konsepto ng dugo na sumisigaw para sa katarungan, isang tema na madalas na binabanggit sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Ang kwento ng unang pagpatay ay nagtuturo sa atin ng maraming aral. Una, ito ay nagpapakita kung paano ang inggit at galit, kung hindi mapipigilan,
ay maaaring humantong sa mga nakakasindak na aksyon. Pangalawa, ito ay nagpapakita na ang kasalanan ay hindi nagtatagal na nakatago at may mga konsekwensya ito. At pangatlo, ito ay nagpapakita ng simula ng karahasan na nagpapatuloy sa ating mundo hanggang ngayon. Ang pagpatay kay Abel ay hindi lamang isang individual na trahedya. Ito ay isang paglabag sa kaayusan ng Diyos para sa mundo. Ang buhay ay sagrado at ang pagkitil dito ay isang mabigat na kasalanan. Ang kwento ni Cain at Abel ay nagsisilbing babala sa atin tungkol sa mga panganib ng inggit, galit at karahasan. Ang unang pagpatay ay nagdulot ng unang hatol mula sa Diyos para sa ganitong uri ng krimen. Matapos aminin ang kanyang kasalanan, si Cain ay sumailalim sa hatol ng Diyos. Sinabi ng Diyos na mula sa araw na iyon, hindi na magiging produktibo ang lupa para kay Cain. Siya ay magiging isang lagalag at pugante sa mundo. Ang hatol na ito ay malalim ang kahulugan. Bilang isang magsasaka, ang pagkawala ng produktibidad ng lupa ay isang mabigat na parusa para kay Cain. Ang kanyang pagkakakilanlan at kabuhayan ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magsaka. Ngunit higit pa roon, ang pagiging lagalag at pugante ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kaugnayan. Hindi lamang sa lupang kanyang sinasaka, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at komunidad. Matapos maganap ang unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan, dumating ang sandali ng pagtutuos. Ang Diyos na nakakita ng lahat ay humarap kay Cain upang harapin siya tungkol sa kanyang nagawang krimen. Ito ay isang makasaysayang sandali na nagtatakda ng halimbawa kung paano ang Diyos ay humaharap sa kasalanan ng tao. Ang pagharap ng Diyos kay Cain ay nagsimula sa isang simpleng tanong. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ito ay hindi isang tanong na nangangailangan ng impormasyon dahil alam naman ng Diyos ang nangyari. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para kay Cain na aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit sa halip na umamin, si Cain ay nagsinungaling at sumagot ng may pagmamataas. Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ang sagot na ito ni Cain ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ang kanyang kawalang hiyaan sa pagsisinungaling sa Diyos, at pangalawa, ang kanyang kawalan ng pananagutan para sa kanyang kapatid. Ang pangalawang bahaging ito ay lubhang kapansin-pansin dahil sa katotohanan na sa lipunan ng Israel, ang pananagutan para sa kapakanan ng pamilya ay isang pangunahing haligi ng moralidad. Sa sagot ni Cain, makikita natin ang unang kahulugan ng kasalanan, ang paghihiwalay sa Diyos at sa kapwa. Si Cain ay hindi lamang pumatay ng tao, kundi itinanggi pa niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang kapatid, na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na kasalanan ng pagkasira ng ugnayan. Matapos ang pagsisinungaling ni Cain, inihayag ng Diyos ang katotohanan sa isang paraan na hindi maitatanggi. Ano itong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ito ay isang makapangyarihang pahayag na nagpapakita na walang kasalanang nananatiling nakatago sa paningin ng Diyos. Ang konsepto ng dugo na sumisigaw para sa katarungan ay isang mahalagang tema sa Biblia. Sa Hebreo, ang mga salitang ginamit dito ay nagpapahiwatig na ang dugo ni Abel ay tulad ng isang saksi na tumitindig sa hukuman ng Diyos na humihingi ng katarungan. Ito ay nagpapakita na ang mga biktima ng karahasan ay hindi kailanman nalilimutan sa harap ng Diyos at ang kanilang dugo ay may boses na naririnig ng Diyos. Matapos ihayag ang katotohanan, inihayag ng Diyos ang parusa kay Cain. At ngayon ikaw ay isinumpa mula sa lupa na nagbukas ng kanyang bibig upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag iyong sinaka ang lupa, hindi na ito magbibigay ng lakas nito sa iyo. Ikaw ay magiging lagalag at pugante sa mundo. Ang parusang ito ay may dalawang bahagi. Una, ang lupa na dating nagbibigay ng ani kay Cain ay hindi na magiging masagana para sa kanya. Bilang isang magsasaka, ito ay isang matinding parusa dahil ito ay nangangahulugan na ang kanyang pangunahing paraan ng pamumuhay ay nawala. Pangalawa, siya ay magiging isang lagalag at pugante na nangangahulugan
na hindi siya magkakaroon ng permanenteng tirahan o komunidad. Ang parusang ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng hustisya ng Diyos. Ang parusa ay kadalasang may kaugnayan sa kasalanan. Si Cain na nagpadanak ng dugo sa lupa ay ngayon ay isinumpa mula sa lupa. At si Cain na sumira ng ugnayan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kapatid ay ngayon ay mawawalan ng ugnayan sa komunidad. Subalit, kahit sa gitna ng parusang ito, makikita natin ang awa ng Diyos. Nang marinig ni Cain ang kanyang parusa, sinabi niya sa Diyos, "Ang aking parusa ay mas malaki kaysa sa aking makakaya. Narito pinalayas mo ako ngayon mula sa lupain at mula sa iyong mukha ako ay matatago. At ako ay magiging lagalag at pugante sa mundo at mangyayari na sino mang makakita sa akin ay papatay sa akin." Si Cain ay natatakot na siya ay papatayin bilang ganti sa kanyang pagpatay kay Abel. Subalit sa halip na hayaang mangyari ito, sinabi ng Diyos, "Sa makatuwid, sino mang pumatay kay Cain, ang paghihiganti ay gagawin sa kanya ng 7 ulit. At inilagay ng Diyos ang isang tanda kay Cain upang sino mang makakita sa kanya ay hindi siya patayin. Sa ganong paraan, ang Diyos ay nagpakita ng balanse ng hustisya at awa. Si Cain ay pinarusahan para sa kanyang kasalanan, ngunit siya ay pinrotektahan din mula sa kamatayan. Ito ay isang mahalagang aral para sa atin. Ang Diyos ay makatarungan, ngunit siya rin ay maawain. Ang parusa ng Diyos kay Cain ay nagtuturo rin sa atin ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa kasalanan at kapatawaran. Bagamat ang kasalanan ay may mga kahihinatnan, mayroong palaging posibilidad ng biyaya at pagpapanumbalik. Si Cain ay pinarusahan, ngunit hindi lubusang itinakwil. Sa katunayan, pagkatapos ng kanyang parusa, nakita natin si Cain na nagtatayo ng isang lungsod at nagkakaroon ng pamilya. Ito ay nagpapakita na kahit sa gitna ng kahihinatnan ng kasalanan, mayroong posibilidad ng bagong simula. Ang parusa ng Diyos kay Cain ay nagsisilbi ring babala sa sangkatauhan. Ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang buhay ay sagrado at ang pagkitil nito ay may mabibigat na kahihinatnan. Ngunit ito rin ay nagpapadala ng mensahe ng pag-asa na kahit ang pinakamabigat na kasalanan ay hindi ang huling salita sa kwento ng tao sa harap ng Diyos. Mayroong palaging posibilidad ng kapatawaran at pagpapanumbalik. Matapos marinig ang parusa mula sa Diyos, naramdaman ni Cain ang malalim na takot. Isa itong kagilagilalas na sandali sa kwento dahil nakikita natin ang isang mamamatay tao, isang walang habas na pumatay sa sarili niyang kapatid na ngayoy nanginginig sa takot dahil sa pag-aalala sa kanyang sariling buhay. Sa Genesis Kabanata 4, talata 13 hanggang 14, nakikita natin ang pakiusap ni Cain. "Ang aking parusa ay mas mabigat kaysa makakaya kong dalhin. Narito, pinalayas mo ako ngayon mula sa lupain, at mula sa iyong harapan ay matatago ako, at ako'y magiging lagalag at pugante sa lupa, at magiging ganito na sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako." Ang takot ni Cain ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. May ibang tao na sa mundo, bukod sa pamilya ni Adan at Eva. Maraming tagapagpaliwanag ng Biblia ang nagtataka kung sino ang kinatatakutan ni Cain. Kung ang tanging mga tao sa mundo ay sina Adan, Eva at Cain dahil si Abel ay patay na, sino ang papatay sa kanya? Ang sagot ay matatagpuan sa malalim na pag-unawa sa Genesis. Ang Biblia ay nagsasabi na sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae. Sa Genesis Kabanata 5, talata 4, nakatala na si Adan ay nabuhay ng 80-30 taon at nagkaroon ng maraming anak. Sa makatuwid sa panahon ng pagpatay kay Abel, malamang na mayroong iba pang mga anak at maaaring mga apo na rin sina Adan at Eva na hindi partikular na nabanggit sa kwento. Isa pang posibleng paliwanag ay ang takot ni Cain ay para sa hinaharap. Alam niya na habang dumarami ang sangkatauhan, ang balita tungkol sa kanyang krimen ay kakalat at maaaring maghanap ng paghihiganti ang kanyang mga kamag-anak para kay Abel. Sa sinaunang kultura, ang batas ng dugo sa dugo ay isang karaniwang paraan ng pagpapatupad ng hustisya.
Ang pamilya ng isang taong pinatay ay may tungkulin na ipaghiganti ang kanilang namatay na kamag-anak. Kaya't natatakot si Cain na sa isang araw, kapag dumami na ang mga tao, siya ay mahahanap at mapapatay. Isa pang kapansin-pansing bahagi ng takot ni Cain ay ang pagbanggit niya sa pagiging lagalag at pugante. Ang salitang lagalag sa orihinal na Hebreo ay nuwa, na nangangahulugang paggala o pagkawala ng isang permanenteng tirahan. Ang salitang pugante naman ay nad, na nagpapahiwatig ng pagtatago o pagtakas. Magkasama, ang mga salitang ito ay naglalarawan ng isang buhay na walang seguridad, walang komunidad, at walang proteksyon. Sa mga sinaunang panahon, ang pagiging walang tribo o pamilya ay halos katumbas ng kamatayan dahil ang pamilya at komunidad ang nagbibigay ng proteksyon, pagkain at seguridad. Kaya't ang takot ni Cain ay hindi lamang takot sa pisikal na kamatayan, kundi takot din sa isang buhay na walang kaugnayan at walang proteksyon. Ito ay isang takot na kilala ng maraming tao hanggang ngayon. Ang takot na maging nag-iisa, walang koneksyon, at walang seguridad. Ang sagot ng Diyos sa takot ni Cain ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos. Sa halip na sabihing, tama lang sa iyo yan, ang Diyos ay nagbigay ng proteksyon kay Cain. Sa Genesis Kabanata 4, Talata 15, sinabi ng Diyos, "Sino man ang pumatay kay Cain, ang paghihiganti ay gagawin sa kanya ng 7 ulit." At naglagay ang Diyos ng isang tanda kay Cain upang hindi siya patayin ng sino mang makakita sa kanya. Ang 7 ulit na paghihiganti ay isang makapangyarihang babala. Sa Biblia, ang numero na 7 ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang kaganapan o kasakdalan. Sa makatuwid, ang 7 ulit na paghihiganti ay nangangahulugan ng isang ganap at lubusang paghuhukom mula sa Diyos. Ito ay isang malinaw na mensahe sa sinumang maaaring mag-isip na kunin ang buhay ni Cain. Huwag gawin ito dahil ang parusa ay magiging lubhang matindi. Mayroong isang pang nakakagulat na elemento sa sagot ng Diyos. Bagamat si Cain ay ginawang walang pananagutan para sa kanyang kapatid, nang sinabi niyang, "Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid?" Ang Diyos ngayon ay nagpapakita na siya ang tagapag-alaga ni Cain. Ang Diyos mismo ang magiging tagapagprotekta ni Cain, na nagbibigay ng seguridad na hindi na malilipol ang kanyang buhay. Nagpapakita ito ng nakakagulat na kagandahang loob ng Diyos. Si Cain, isang mamamatay tao na walang pagsisisi, ay ibinigay pa rin ng Diyos ng proteksyon. Ito ay isang mahalagang paalala na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay hindi batay sa ating mga ginawa, kundi sa kung sino siya. Ang takot ni Cain ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng takot. Pagkatapos ng unang kasalanan nina Adan at Eva, ang kanilang unang reaksyon ay ang pagtago mula sa Diyos dahil sa takot. Ngayon, matapos ang ikalawang malaking kasalanan, ang pagpatay, nakikita natin si Cain na nagtatago dahil sa takot. Ang takot ay isang natural na kahihinatnan ng kasalanan, at ito ay isang paraan ng pagpapaalalang tayo ay lumihis sa ating daan. Ngunit ang proteksyon ng Diyos kay Cain ay nagpapaalala sa atin ng isa pang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nais ang pagkawasak ng makasalanan, kundi ang kanilang pagpapanumbalik. Bagamat may mga kahihinatnan ng ating mga kasalanan, ang Diyos ay laging handang magbigay ng pag-asa at bagong simula sa mga nagsisisi. Sa huli, ang takot ni Cain at ang proteksyon ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na aral tungkol sa buhay. Ang mga kasalanan ay may mga kahihinatnan, at ang mga kahihinatnang ito ay kadalasang nagdudulot ng takot at paghihiwalay. Subalit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay laging naghahanap ng paraan upang pangalagaan at panumbalikin ang kanyang mga anak kahit nasa gitna ng kanilang mga kasalanan. Nang dahil sa matinding takot ni Cain sa posibleng paghihiganti para sa pagpatay niya kay Abel, napaawang ang isang bagong kabanata sa kwento, ang misteryosong marka o tatak na inilagay ng Diyos kay Cain. Sa Genesis Kabanata 4, Talata 15, mababasa,
At sinabi ng Panginoon sa kanya, dahil dito, sinumang pumatay kay Cain, ang paghihiganti ay gagawin sa kanya ng 7 ulit. At naglagay ang Panginoon ng isang tanda kay Cain upang hindi siya patayin ng sinumang makakita sa kanya. Ang tatak na ito ay isa sa mga pinakamisteryosong bahagi ng kwento ni Cain at Abel, at isa sa mga pinakanakakapukaw ng interes ng mga misteryo sa buong Biblia. Hindi kailanman sinabi ng Biblia kung ano ang eksaktong anyo ng tatak na ito. Kung ito ba ay isang pisikal na palatandaan, isang nakikitang marka o isang uri ng proteksyong hindi nakikita. Ang kawalan ng detalye na ito ay nagbukas ng pintuan para sa daan-daang taon ng pag-iisip, teorya at pagsusuri tungkol sa kung ano ba talaga ang tatak na ito. Ang tatak ni Cain ay hindi lamang isang paraan ng pagkilala. Ito ay isang marka ng proteksyon. Ang marka ay nanggaling mula sa Diyos mismo at ito ay nagbibigay ng isang mahalagang mensahe: huwag saktan si Cain dahil siya ay nasa pangangalaga ng Diyos. Ito ay isang mahalagang punto na kailangang bigyang diin. Ang tatak ay hindi isang parusa, kundi isang proteksyon. Bagamat si Cain ay isang mamamatay tao, isang taong lumabag sa utos ng Diyos, ang Diyos ay hindi pa rin nagnanais ng kanyang kamatayan. Sa halip, ang Diyos ay nagtatag ng isang paraan upang protektahan siya. Ngayon, maaaring magkaroon kayo ng tanong, ano nga ba ang itsura ng tatak na ito? Bagamat hindi ito direktang sinasabi ng Biblia, mayroong ilang mga posibleng teorya batay sa konteksto at sa kasaysayan ng panahong iyon. Ang unang posibilidad ay ang tatak ay isang pisikal na marka sa katawan ni Cain. Ang salitang Hebreo na ginamit para sa tatak ay oath, na maaaring mga hulugan ng isang palatandaan o simbolo. Sa konteksto ng sinaunang gitnang silangan, ang mga marka sa balat ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng pagkakakilanlan o pagmamay-ari. Halimbawa, ang mga alipin ay kadalasang may tatak ng kanilang mga amo, at ang mga miyembro ng ilang relihiyosong sekta ay may mga tatak na nagpapakita ng kanilang pagsamba. Sa makatuwid, ang tatak ni Cain ay maaaring isang uri ng totoo o pag-uukit sa kanyang balat na nagpapahiwatig na siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Isa pang posibilidad ay ang tatak ay hindi isang pisikal na marka, kundi isang katangian o kondisyon na nakikita. Ang ilang mga iskolar ay nagmumungkahi na ang tatak ay maaaring isang pisikal na pagbabago kay Cain tulad ng isang hindi karaniwang kulay ng balat, isang kakaibang hitsura, o kahit na isang kondisyon tulad ng epilepsy o albinism na sa sinaunang panahon ay maaaring ituring na mga banal na kondisyon. Ang ganitong uri ng tatak ay madaling makikilala ng iba at magsisilbi pa rin bilang isang babala na huwag saktan si Cain. May mga iskolar din na nagsasabi na ang tatak ay maaaring isang simbolo o bagay na isinusuot ni Cain tulad ng isang espesyal na alahas, kasuotan o talisman. Sa sinaunang kultura, ang mga bagay na tulad nito ay kadalasang ginagamit bilang mga sagradong simbolo na nagpapahiwatig ng proteksyon ng mga Diyos. Ang ideya na ang tatak ay isang panlabas na simbolo ay suportado ng katotohanan na ito ay dapat makita ng iba upang magsilbi sa layunin nitong pigilan ang mga tao mula sa pagpatay kay Cain. Isa pang interes na teorya ay ang tatak ay maaaring hindi pisikal, kundi espiritual o psikolohikal. Halimbawa, ang tatak ay maaaring isang uri ng pampatindi ng konsensya, kung saan sino mang nag-iisip na saktan si Cain ay biglang makakaramdam ng matinding pagsisisi o takot. O maaring ito ay isang uri ng banal na pagpapakita, kung saan ang Diyos mismo ay personal na nakikitungo sa sinumang sumusubok na saktan si Cain. Mayroong isa pang kapansin-pansing teorya na ang tatak ay maaring isang pangako o tipan. Sa Biblia, ang mga pangako o kasunduan ng Diyos ay madalas na sinusundan ng isang pisikal na palatandaan tulad ng bahaghari pagkatapos ng baha sa panahon ni Noe o ang pagtutuli bilang tanda ng tipan kay Abraham. Sa makatuwid, ang tatak ni Cain ay maaaring isang uri ng kasunduan o garantiya ng proteksyon mula sa Diyos. Anuman ang eksaktong anyo ng tatak, ang malinaw ay ang layunin nito. Ito ay isang babala sa iba na huwag saktan si Cain
at isang tanda ng banal na proteksyon. Ito ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos. Kahit na sa harap ng kasalanan, ang Diyos ay nagpapamalas ng awa at pagprotekta. Sa halip na patayin si Cain para sa kanyang krimen o hayaan siyang mapatay ng iba bilang paghihiganti, ang Diyos ay gumawa ng hakbang upang protektahan ang kanyang buhay. Subalit ang tatak ni Cain ay hindi lamang tungkol sa proteksyon. Ito rin ay tungkol sa pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng tatak, si Cain ay nakilala bilang isang mamamatay tao, subalit isang mamamatay tao na nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ito ay isang patuloy na paalala ng kanyang krimen at ng kahihinatnan nito. Ngunit ito rin ay isang paalala ng awa ng Diyos. Ang kabanatang ito ng ating paglalakbay ay ititigil natin sa pinakaintrigang bahagi ng kwento ni Cain, ang mga teorya, kung ano nga ba talaga ang kalikasan ng tatak na ibinigay sa kanya. Sa loob ng maraming siglo, ang mga eskolar at teolohista ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon tungkol sa mahiwagang markang ito. Ngayon susuriin natin ang 5 pangunahing teorya na nagbibigay liwanag sa katanungan. Ano nga ba ang tatak ni Cain? Ang unang teorya at isa sa mga pinakasikat ay nagsasabing ang tatak ni Cain ay isang pisikal na marka sa kanyang noo. Sa tradisyon ng mga Hudyo, may maraming rabinikal na literatura na nagsasabing ang tatak ay isang letra ng Hebreyong alfabeto. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang sungay na tumubo sa noo ni Cain, isang hindi pangkaraniwang kondisyon na nagbigay sa kanya ng kakaibang hitsura. Ang interpretasyong ito ay batay sa pagkakahalintulad ng salitang oath, tatak, sa salitang keren, sungay, at dahil ang mga sungay sa sinaunang kultura ay madalas na simbolo ng kapangyarihan at karangalan. May isang teorya rin na nagsasabing ang tatak ay isang uri ng mapangit na kondisyon sa balat, tulad ng leprosy o psoriasis. Sa sinaunang panahon, ang mga taong may ganitong kondisyon ay madalas na itinuturing na isinumpa o pinagpala, depende sa konteksto. Sa kaso ni Cain, ang isang nakikitang sakit sa balat ay maaaring magsilbi bilang isang paalala sa iba na siya ay nasa ilalim ng espesyal na proteksyon ng Diyos at bilang isang babala na huwag saktan siya. Isa pang interesanting teorya ay ang palagay na ang tatak ni Cain ay maaaring isang kakaibang kulay ng balat o buhok. Halimbawa, ang albinism, isang kondisyon na nagdudulot ng kawalan o kakulangan ng melanin sa balat, buhok at mata, ay isang napakakakaibang katangian na maaaring magsilbi bilang isang malinaw na senyas sa iba. Sa ilang mga kultura sa Africa, ang mga taong may albinism ay itinuturing na may mga mistikong kapangyarihan o espesyal na relasyon sa mga espiritu. Ang parehong konsiderasyon ay maaaring umapply sa kaso ni Cain. Ang kanyang kakaibang hitsura ay maaaring magsilbi bilang isang babala na siya ay nasa ilalim ng espesyal na proteksyon. May mga scholar naman na nagmumungkahi na ang tatak ni Cain ay maaaring isang tattoo o isang uri ng ritual scarification. Ang parehong gawaing ito ay malawakang ginagamit sa sinaunang panahon bilang paraan ng pagkilala sa tribal o relihiyosong pagkamiyembro. Sa konteksto ni Cain, ang isang permanente at nakikitang marka sa kanyang balat ay maaaring nagsisilbi bilang isang patuloy na paalala sa kanyang krimen, pati na rin isang babala sa iba na huwag siyang saktan. Isa pang interesanteng teorya ay nagmumungkahi na ang tatak ni Cain ay hindi pisikal kundi espiritual o psikolohikal. Halimbawa, ang teoryang ito ay nagsasabing ang Diyos ay maaaring nagbigay kay Cain ng isang kakaibang aura o presensya na madaling makilala ng iba. Ang teoryang ito ay batay sa katotohanan na sa Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay madalas na inilarawan bilang isang nakikitang puwersa tulad ng apoy o ulap. Sa makatuwid, si Cain ay maaaring nagtaglay ng isang banal na presensya na nagsilbing proteksyon at babala. Bukod sa mga pisikal na teorya, may ilan ding nagmumungkahi na ang tatak ni Cain ay maaaring isang pangako o isang uri ng kasunduan. Sa tradisyon ng Biblia, ang mga pangako o kasunduan ng Diyos ay madalas na sinasamahan ng isang pisikal na sinyas
tulad ng bahaghari pagkatapos ng baha ni Noe o ang pagtutuli bilang tanda ng tipan ni Abraham. Sa makatuwid, ang tatak ni Cain ay maaaring isang pangako ng proteksyon mula sa Diyos na maaaring sinamahan ng isang pisikal na senyas o simbolo. Maaaring tanungin mo, bakit nga ba masyadong maraming teorya? Bakit hindi na lang direktang sinabi ng Biblia kung ano ang tatak? Ang sagot ay maaaring nasa katotohanang ang kawalan ng detalye ay sinadya. Sa literaturang Hebreo, ang kawalan ng detalye ay madalas na isang paraan ng pagbibigay diin sa ideya kaysa sa pisikal na katangian. Sa kaso ni Cain, ang mahalagang punto ay hindi kung ano ang eksaktong itsura ng tatak, kundi ang layunin nito, ang protektahan si Cain at ang magsilbi bilang babala sa iba. Subalit kahit na maraming teorya tungkol sa itsura ng tatak, ang malinaw ay ang layunin nito. Ang tatak ay nagsilbi bilang isang proteksyon kay Cain, isang babala sa iba at isang paalala ng awa ng Diyos. Kahit na si Cain ay isang makasalanan, isang mamamatay tao, ang Diyos ay hindi pa rin basta-basta nagnanais ng kanyang kamatayan. Sa halip, ang Diyos ay gumawa ng hakbang upang protektahan siya mula sa kaparusahan na hindi naaayon sa kanyang kasalanan. Ang tatak ni Cain ay nagsisilbi ring paalala na ang Diyos ay hindi isang Diyos ng paghihiganti lamang, kundi isang Diyos ng katarungan at awa. Habang si Cain ay pinarusahan para sa kanyang kasalanan, pinarusahan sa pamamagitan ng pagkawala ng kakayahang magsaka at sa pagiging pugante, siya ay hindi tuluyang pinabayaan. Ang awa ng Diyos ay lumalampas pa rin sa kanyang kasalanan. Pagkatapos tumangap ng tatak mula sa Diyos, nagpatuloy ang kwento ni Cain sa isang kakaibang direksyon. Sa Genesis Kabanata 4, Talata 16 mababasa natin, "At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden." Ang tadhana ni Cain, matapos siyang talikuran ng sarili niyang pamilya at ng Diyos, ay isang buhay bilang isang layas, isang palaboy na walang permanenteng tirahan. Ang Nod sa orihinal na Hebreo ay nangangahulugang pagpapalaboy o pagtagal, isang literal na paglalarawan ng kalagayan ni Cain bilang isang taong walang tirahan. Subalit kahit na nasa ganitong kalagayan, hindi naging katapusan ng kwento ni Cain ang kanyang pagpapalaboy. Sa halip, ito ay naging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang Henesis Kabanata 4, Talata 17 ay nagsasabing, "At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya ay nagbuntis at isinilang si Enoch. At siya ay nagtayo ng isang lungsod, at tinawag ang pangalan ng lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na lalaki, Enoch." Ito ay isang kapansin-pansing paglihis mula sa sumpa na ibinigay sa kanya. Sa halip na maging isang pugante at palaboy, nakapagtayo pa si Cain ng isang lungsod. Maraming nagtataka, sino ba ang naging asawa ni Cain? Saan siya nakatagpo ng babae kung ang tanging pamilya sa mundo ay sina Adan at Eva? Ang sagot ay matatagpuan sa pahayag ng Genesis na sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae. Sa Genesis Kabanata 5, Talata 5, malalaman natin na si Adan ay nabuhay ng 930 taon at nagkaroon ng maraming anak sa loob ng panahong iyon. Sa makatuwid, si Cain ay malamang na nagpakasal sa isa sa kanyang mga kapatid na babae, isang gawain na bagamat hindi katanggap-tanggap sa ibang panahon, ay kinakailangan sa unang henerasyon ng sangkatauhan upang maipagpatuloy ang lahi. Ang pagkakaroon ni Cain ng pamilya at ang pagtatayo niya ng isang lungsod ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang buhay ay nagpapatuloy kahit pagkatapos ng kaparusahan. Kahit na si Cain ay sumailalim sa kaparusahan ng Diyos, siya ay hindi lubusang itinakwil. Sa halip, siya ay nagkaroon ng pagkakataong bumuo ng bagong buhay. Ang lungsod na itinayo ni Cain, na pinangalan ng Enoch ayon sa kanyang anak, ay isang mahalagang simbolo. Ang mga lungsod ay karaniwang itinuturing na mga sentrong sibilisado, mga lugar ng kultura, komersyo at komunidad. Ang pagtatatag ni Cain ng isang lungsod ay nagpapahiwatig na sa halip na ipagpatuloy ang buhay bilang isang pugante na walang koneksyon sa iba, siya ay lumikha ng isang bagong komunidad at nagpasimula ng isang bagong sibilisasyon.
Ito ay nagpapakita na kahit na tayo ay nagkasala at sumailalim sa kaparusahan, hindi ito ang katapusan ng ating kwento. May posibilidad pa rin ng bagong simula, ng pagbangon mula sa mga pagkakamali, at ng pagtatayo ng isang makabuluhang buhay. Ang lungsod ni Cain ay hindi lamang isang pisikal na istruktura, kundi isang simbolo ng kanyang pagsisikap na muling bumangon mula sa kanyang pagkahulog. Ito ay isang patunay na ang mga kaparusahan ng Diyos ay hindi naglalayong wasakin tayo, kundi ituwid tayo. Sa pagtatayo ng lungsod, si Cain ay nagpakita ng pagsisisi at pagsisikap na muling bumangon, na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakataong pangalawa sa buhay. Ang pangalan ng lungsod, Enoch, ay nagdadala rin ng espesyal na kahulugan. Sa Hebreo, ang Enoch ay nangangahulugang inihandog o naitalaga. Ito ay maaaring isang senyas na si Cain ay nagnanais na italaga ang kanyang bagong buhay at lungsod sa Diyos bilang isang paraan ng paghingi ng tawad at pagpapakita ng pagsisisi. Ang lungsod ni Enoch ay naging unang lungsod ng sangkatauhan ayon sa Biblia. Ito ay isang mahalagang punto sa kasaysayan ng sibilisasyon kung saan ang mga tao ay nagsimulang mabuhay sa mas malalaki at mas organisadong komunidad sa halip na mga maliliit na nomadic na grupo. Ironically, ang unang lungsod ay itinatag ng isang taong itinuring na isang pugante at palaboy. Ang kwento ng lungsod ni Cain ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan, bagamat may mga kahihinatnan, ay hindi nagtatakda ng ating buong kwento. Si Cain, na nagkasala ng pagpatay sa kanyang sariling kapatid, ay nagkaroon ng pagkakataong bumuo ng bagong buhay at mag-ambag sa kasaysayan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtatayo ng unang lungsod. Ang patuloy na buhay ni Cain sa lupain ng Nod ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng adaptasyon at katatagan. Bagamat siya ay isinumpa na hindi na makapag-asaka ang kanyang orihinal na hanapbuhay, natagpuan niya ang bagong paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatayo ng lungsod. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng tao na mag-adapt at magtagumpay kahit sa mahihirap na sitwasyon. Higit pa sa pagiging isang simpleng marka ng proteksyon, ang tatak ni Cain ay may mas malalim na espiritual na kahulugan na umabot sa iba't ibang dimensyon ng pananampalataya at teolohiya. Kung titingnan natin ito ng mas malalim, mauunawaan natin kung paano nagsisilbi ang kwentong ito, hindi lang bilang isang naratibo, kundi isang malalim na aral tungkol sa relasyon ng tao sa Diyos. Una sa lahat, ang tatak ni Cain ay sumisimbolo sa balanse ng katarungan at awa ng Diyos. Sa kwento, makikita natin ang Diyos na nagpapataw ng parusa kay Cain dahil sa kanyang kasalanan, ang pagpatay sa kanyang kapatid. Ang sumpa sa lupa at ang buhay bilang pugante ay mga halimbawa ng katarungan ng Diyos. Subalit kasunod nito, nagbigay din ang Diyos ng proteksyon kay Cain sa pamamagitan ng tatak. Isang halimbawa ng kanyang walang hanggang awa. Ang balansing ito ng katarungan at awa ay isang pangunahing katangian ng Diyos sa buong Biblia. Sa awit 25 kabanata, talata 10 sinasabi, "Lahat ng landas ng Panginoon ay awa at katotohanan." Sa Isayas 26 na kabanata, talata 9 mababasa natin, "Kapag ang iyong mga paghuhukom ay nasa mundo, ang mga naninirahan sa mundo ay matututo ng katuwiran." Ang tatak ni Cain ay isang konkreto at nakikitang halimbawa ng pagsasanib ng katarungan at awa ng Diyos. Pangalawa, ang tatak ni Cain ay nagsisimula ng isang mahalagang teolohikal na konsepto. Ang ideya na ang Diyos mismo ang nagprotekta sa makasalanan mula sa labis na kaparusahan. Sa buong Biblia, nakikita natin ang Diyos na nagtatakda ng mga limitasyon sa kaparusahan. Sa Exodo 21 kabanata, inilalatag ang prinsipyo ng mata sa mata, ngipin sa ngipin, isang batas na naglilimita sa paghihiganti at humahadlang sa labis na kaparusahan. Sa Deuteronomio 24 na kabanata, talata 6 na, iniutos ng Diyos na ang mga magulang ay hindi dapat patayin para sa kasalanan ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi dapat patayin para sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Isang pagsasalungat sa karaniwang praktis ng kolektibong kaparusahan sa sinaunang panahon.
Ang tatak ni Cain ay nagsisilbing isang malinaw na halimbawa ng prinsipyong ito. Sa pamamagitan ng paglalagay ng tatak, ang Diyos ay nagsasabing, hanggang dito lamang sa kaparusahan ni Cain. Ito ay isang paraan ng pagtatatag ng mga hangganan at limitasyon sa kaparusahan, kahit na sa kalagayan ng isang mamamatay tao. Ikatlo, ang tatak ni Cain ay nagsisilbi ring paalala na ang Diyos ay may pakialam sa lahat ng mga tao, kabilang ang mga taong nagkasala. Sa Isaya 49 na kabanata, talata 16 sinasabi ng Diyos, narito iniukit kita sa mga palad ng aking mga kamay. Sa Ezekiel 18 kabanata, talata 23, sinasabi ng Diyos, ako ba'y may anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama, at hindi upang siya ay humiwalay sa kanyang mga lakad at mabuhay? Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang nais ng Diyos ay ang pangkalahatang kaligtasan ng lahat ng mga tao, kabilang ang mga nagkakasala. Ang tatak ni Cain ay nagpapakita kung gaano kaalaga ang Diyos kahit sa isang taong gumawa ng pinakamalaking paglabag, ang pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Sa halip na talikdan si Cain, naglagay ang Diyos ng tatak ng proteksyon na nagpapakita ng kanyang nagpapatuloy na pangangalaga at pagmamalasakit. Pang-apat, ang tatak ni Cain ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang konseptong teolohikal, ang ideya ng redemptive suffering o mapagtubuong pagdurusa. Sa halip na patayin si Cain para sa kanyang krimen, hinayaan siya ng Diyos na mabuhay, ngunit maghirap bilang isang pugante at palaboy. Ang pagdurusang ito gayunpaman ay hindi naglalayong wasakin si Cain, kundi upang ituwid siya at bigyan siya ng pagkakataong magbago. Sa bagong tipan, sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang libro ng Corinthians, ikapitong kabanata, talata 10, sapagkat ang kalumbayang ayon sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi na patungo sa kaligtasan. Ang ideyang ito na ang pagdurusa ay maaring maging daan sa paggaling at pagpapanumbalik ay isang pangunahing tema sa teolohiya, at ang tatak ni Cain ay isa sa mga unang halimbawa nito. Ikalima, ang tatak ni Cain ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng buhay sa mata ng Diyos. Sa Genesis 1 kabanata talata 27, sinasabi na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ang paggalang sa buhay ay isang pangunahing utos na pinagtibay sa utos na huwag kang papatay sa Exodo 20 kabanata. Sa loob ng napakaraming taon, ang tatak ni Cain ay naging isang makapangyarihang simbolo sa kultura popular. Ang kahulugan nito ay lumampas na sa orihinal na kontekstong biblikal at naging bahagi ng ating modernong bokabularyo, panitikan, sining at maging sa ating pang-araw-araw na diskurso. Talakayin natin kung paano naimpluwensyahan ng kwentong ito ang ating kultura at paano ito nakaapekto sa ating pag-unawa sa mga konsepto tulad ng krimen, parusa, kapatawaran at identidad. Sa mundo ng panitikan, ang tatak ni Cain ay ginamit bilang isang malakas na metapora. Ang nobelang East of Eden ni John Steinbeck, halimbawa, ay direktang gumagamit ng kwento ni Cain at Abel bilang pundasyon ng buong naratibo. Ang pangunahing karakter na si Cal Trask ay nakikita ang kanyang sarili bilang isang modernong bersyon ni Cain, isang taong may likas na kasamaan sa kanyang dugo. Sa isang pangunahing eksena, sinasabi sa kanya ng kanyang ama na hindi siya nakatali sa kapalaran ni Cain. Sa halip, mayroon siyang kakayahang pumili ng kanyang sariling landas. Ang konseptong team shell o maaari mong mapagtagumpayan ito ay nagiging sentral na tema ng nobela. Nagpapahiwatig na ang tatak ni Cain ay hindi kinakailangang maging isang permanenteng hatol. Sa obrang The Mark of Cain ni Ruth Melinkoff, sinuri niya kung paano ginamit ang simbolo ng tatak ni Cain sa iba't ibang kultura upang bigyang katwiran ang diskriminasyon laban sa mga partikular na grupo. Sa kasamaang palad, ang konsepto ng tatak ni Cain ay ginamit noon upang ipaliwanag ang iba't ibang katangiang pisikal at upang bigyang katwiran ang rasismo. Sa Edad Medya halimbawa, may ilang teologo na nagpapalagay na ang mga Hudyo ay may tatak ni Cain, isang mapanirang interpretasyon na ginamit upang isulong ang antisemitismo. Sa pelikulang The Night of the Hunter, 1955,
Ang karakter ni Robert Mitchum ay may mga letra na LOVE at HATE na nakatatak sa kanyang mga daliri, isang modernong interpretasyon ng tatak na naglalayong magpakita ng palagiang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama sa loob ng isang tao. Ito ay isang malikhaing pagsasalarawan ng ideya na tayong lahat ay may kakayahang magmahal at mamuhi, maging mabuti at masama, isang tema na malalim na nakaugat sa kwento ni Cain at ng kanyang tatak. Sa mundo ng musika, maraming kanta ang direktang tumutukoy sa tatak ni Cain. Ang banda na Genesis ay may kantang The Serpent na nagsasabing, tuluyan mong iibahin ang tatak ni Cain nang walang anumang pagsisisi sa iyong mukha. Ang kilalang banda na The Rolling Stones ay may kantang Sympathy for the Devil na may mga linya tulad ng Ako ang taong pumatay sa mga Kennedy. Ang mga referensyang ito ay nagpapakita kung paano ang konsepto ng tatak ni Cain bilang simbolo ng krimen, pagkakasala at identidad ay patuloy na umiiral sa ating kamalayan. Sa larangan ng pilosopiya at etika, ang tatak ni Cain ay naging punto ng pagmumuni-muni tungkol sa kalikasan ng kapangyarihan at pananagutan. Sa kanyang aklat na Violence and the Sacred, ang pilosopong si René Girard ay tumatalakay sa tatak ni Cain bilang isang halimbawa ng paggamit ng banal na kapangyarihan upang mapigilan ang siklo ng karahasan. Ayon sa kanya, ang tatak ay hindi lamang nagpoprotekta kay Cain, kundi nagpoprotekta rin sa lipunan mula sa walang katapusang siklo ng paghihiganti at bayad utang na karahasan. Sa modernong diskurso tungkol sa hustisyang pangkrimen, ang tatak ni Cain ay madalas na inihahalin tulad sa mga pagsisikap na markahan o bigyan ng tatak ang mga kriminal. Halimbawa, ang mga batas sa pagpaparehistro ng mga sex offender at ang paglalathala ng kanilang mga pangalan at tirahan sa internet ay itinuring ng ilan bilang isang modernong bersyon ng tatak ni Cain, isang paraan upang markahan ang mga ito at ipaalam sa iba ang kanilang nakaraan. Tulad ng orihinal na tatak, ang mga modernong tatak na ito ay naglalayong magbigay ng babala at proteksyon sa komunidad. Gayon din, ang mga dating bilanggo ay madalas na nakakaramdam na sila ay may tatak dahil sa kanilang record ng krimen na nagpapahirap sa kanila na makahanap ng trabaho, makakilos sa lipunan at makabuo muli ng kanilang buhay. Ang stigma ng pagkabilanggo, ang modernong tatak ni Cain, ay maaaring maging isang permanenteng balakid sa reintegrasyon at rehabilitasyon ng isang tao. Sa mundo ng psikolohiya, ang konsepto ng tatak ni Cain ay ginamit upang talakayin ang epekto ng trauma at pagkakasala. Ang psikolohista na si Carl Jung ay tumukoy sa shadow bilang bahagi ng ating sarili na hindi natin kinikilala, ang ating mga pagkakasala, kahinaan at mga bahagi ng ating personalidad na gusto nating itago. Para kay Jung, ang pagtanggap ng ating shadow, ng ating sariling bersyon ng tatak ni Cain, ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkumpleto ng ating sarili. Sa modernong pag-unawa sa kalusugang mental, ang konsepto ng pagkakasala, trauma, at ang pangangailangang tanggapin ang mga ito ay madalas na pumapasok sa mga talakayan tungkol sa paggaling at rehabilitasyon. Ang trauma-informed therapy, halimbawa, ay naguudyok sa mga individual na harapin ang kanilang nakaraang trauma at matutong mabuhay kasama nito, hindi upang alisin ang tatak, kundi upang matutuhan kung paano ito isasama sa kanilang identidad at magpatuloy ang buhay. Sa pangkalahatan, ang tatak ni Cain ay naging isang malakas na metapora sa ating kultura para sa pagkakasala, stigma, at ang paghihirap na dulot ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Subalit ito rin ay isang metapora para sa kapangyarihan ng proteksyon ng Diyos ng biyaya at ng pagkakataong tumayo muli kahit pagkatapos ng pinakamalalang pagkakasala. Ang tatak ni Cain ay nagpapaalala sa atin na ang paghusga at paghihiganti ay hindi sa atin, at na kahit ang pinakamapanirang pagkakasala ay hindi kailangang magtatakda ng ating buong kwento. Ang tanong na marami sa atin ang nagtatanong-tanong, nasaan na nga ba ang tatak ni Cain sa panahong ito? Kung titingnan natin ang kasalukuyang mundo,
May makikita ba tayong mga taong may tatak ni Cain? Ang sagot ay maaaring hindi kasing simple ng oo o hindi. Upang maunawaan kung nasaan ang tatak ni Cain sa kasalukuyan, kailangan nating suriin ang bibliakal na kronolohiya at kung paano ito nakaapekto sa ating modernong mundo. Una, mahalagang tandaan na ayon sa Biblia, ang lahi ni Cain ay halos tuluyang napuksa noong panahon ng malaking baha. Sa Genesis Kabanata 6, mababasa natin kung paano kinastigo ng Diyos ang kasamaan ng tao at nagpadala ng baha upang linisin ang mundo. Tanging si Noe at ang kanyang pamilya ang nakaligtas sa sakuna. Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan. Kung ang mga direktang inapo ni Cain ay namatay sa baha, paano maaaring umiiral pa rin ang tatak ni Cain ngayon? May ilang mga teorya ang mga iskolar ng Biblia tungkol dito. Ang una ay nakabatay sa posibilidad na ang isa sa mga manugang ni Noe ay maaaring nagmula sa lahi ni Cain. Bagamat hindi direktang sinasabi ng Biblia, may ilang rabbinikal na tradisyon na nagsasabing ang asawa ni Ham, anak ni Noe, ay nanggaling sa lahi ni Cain. Sa ganitong paraan, ang linya ni Cain at potensyal na ang tatak ay maaaring naipasa sa mundo pagkatapos ng baha. Isa pang pananaw ay itinuturing ang tatak ni Cain hindi bilang isang literal na marka na naipapasa sa mga henerasyon, kundi bilang isang simbolo ng mga katangian na patuloy na nakikita sa sangkatauhan. Ang pagkamakasarili, inggit, galit at karahasan, ang mga katangian na nagdulot kay Cain na patayin ang kanyang kapatid, ay patuloy na bahagi ng kondisyon ng tao. Sa ganitong paraan, ang tatak ay nananatili sa atin sa anyo ng ating patuloy na pakikibaka sa ating mas mababang mga instinto. Maaari din nating tingnan ang tatak ni Cain sa mas literal na paraan. Sa modernong konteksto, may mga tao pa rin na minarkahan ng lipunan dahil sa kanilang mga aksyon. Ang mga kriminal, lalo na ang mga nagsagawa ng mabibigat na krimen, ay kadalasang minarkahan ng mga record ng krimen, mga database ng mga nagkasala, at sa ilang mga kaso, pisikal na mga tatak tulad ng mga tattoo ng bilangguan o mga marka ng pagkakakilanlan. Tulad ng orihinal na tatak ni Cain, ang mga modernong tatak na ito ay naglalayong magsilbi bilang paalala at babala, ngunit kadalasan ay nagiging sanhirin ng stigma at diskriminasyon. Sa mas positibong tono, ang sistema ng kriminalidad at hustisya ng ating lipunan ay maaaring ituring na isang refleksyon ng pamantayan na itinatag ng tatak ni Cain. Ang tatak ay nagsisilbi bilang parehong kaparusahan at proteksyon, nagpaparusa kay Cain sa pamamagitan ng pagmamarka sa kanya bilang isang mamamatay tao, ngunit pinoprotektahan din siya mula sa labis na paghihiganti. Sa parehong paraan, ang ating modernong sistema ng kriminalidad at hustisya ay naglalayong magparusa sa mga kriminal, ngunit hindi sa pamamagitan ng walang limitasyong paghihiganti. Sa halip, ito ay naglalayong magparusa ng proporsyonal sa krimen at idealistically magbigay ng pagkakataon para sa rehabilitasyon at reintegrasyon. Ang konseptong ito ng balanseng hustisya at awa ay maaaring makita sa maraming aspeto ng ating lipunan. Mula sa mga programa sa rehabilitasyon ng bilangguan hanggang sa mga programa ng restitusyon at pamamagitan, ang ating lipunan ay nagpapakita ng malalim na pagkilala na kahit ang mga nagkasala ay karapat-dapat sa dignidad at pagkakataon para sa pagbabago. Ito ay isang prinsipyo na malalim na nakaugat sa tatak ni Cain. Ang tatak ni Cain ay nananatili sa ating mga institusyon din. Ang mga modernong batas at sistema ng hustisya ay nakadisenyo upang limitahan ang siklo ng karahasan at paghihiganti. Ang prinsipyo ng due process o nararapat na proseso, halimbawa, ay tumitiyak na kahit ang mga taong akusado ng pinakamatinding krimen ay bibigyan ng patas na paglilitis at proteksyon mula sa galit ng publiko. Isang modernong bersyon ng proteksyong ibinigay ng tatak ni Cain. Sa ating lipunan, nakikita rin natin kung paano ang mga batas ng amnesty at pardon ay sumasalamin sa konsepto ng tatak ni Cain. Ang mga batas na ito ay nagbibigay ng mekanismo para sa pagtanggal ng tatak,
isang paraan para sa lipunan na talikuran ang nakaraan at bigyan ng isang tao ng bagong simula. Sa ganitong paraan, sinusunod natin ang halimbawa ng Diyos na nagbigay kay Cain ng pagkakataong bumuo ng bagong buhay sa kabila ng kanyang krimen. Bukod sa mga formal na institusyon, ang tatak ni Cain ay maaring makita sa ating mga pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at relasyon. Kapag pinili nating patawarin ang isang taong nakasakit sa atin, kapag tayo ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, o kapag tayo ay tumitigil sa siklo ng paghihiganti, tayo ay sumusunod sa halimbawa ng Diyos sa kwento ni Cain, nagpaparusa, ngunit hindi nagsasagawa ng labis na paghihiganti. Ang tatak ni Cain sa ating modernong mundo ay maaring hindi na isang pisikal na marka, ngunit ito ay mananatili sa ating mga institusyon, sa ating mga batas at sa ating mga etikang moral. Ito ay isang paalala na ang katarungan ay hindi simpleng paghihiganti at na kahit ang mga pinakamasasamang nagkasala ay karapat-dapat sa isang antas ng proteksyon at ng pagkakataon para sa pagbabago at pagtubos. Kaya sa susunod na nakikita mo ang isang taong may criminal record o nakikilala ang isang taong nakagawa ng kasalanan sa lipunan, tandaan mo ang tatak ni Cain. Tandaan kung paano ang Diyos ay pinagbalanse ang katarungan at awa at kung paano tayo bilang isang lipunan ay sinusubukang gawin ang pareho. Tandaan na kahit ang pinakamalalang nagkasala ay maaring magkaroon ng pagkakataon para sa pagbabago at pagtubos. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa misteryosong tatak ni Cain, ano ang matutunan natin para sa ating sariling buhay? Ang makapangyarihang kwentong ito ay hindi lamang isang sinaunang taludtod ng Biblia, kundi isang malalim na aral na may mahalagang kahalagahan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mundong puno ng paghuhusga, paghihiganti, at kawalan ng kapatawaran, ang tatak ni Cain ay nagbibigay sa atin ng isang makabuluhang perspektibo tungkol sa balanse ng hustisya at awa. Una, itinuturo sa atin ng kwento na ang mga pagkakamali ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kung hindi man kasing bigat ng ginawa ni Cain, tayo ay may sariling mga pagkakamali, mga desisyon na pinagsisisihan natin at mga aksyon na nais nating mabura. Ngunit tulad ni Cain, ang ating mga pagkakamali ay hindi kinakailangang magtatakda ng ating buong buhay. Ang kwento ng tatak ay nagpapaalala sa atin na kahit pagkatapos ng pinakamalaking pagkakasala, may posibilidad pa rin ng buhay pagkatapos ng kabiguan. Isipin mo kung paano nagsimula si Cain bilang isang magsasaka na wala ng kakayahang magsaka dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa huli ay naging tagapagtatag ng unang lungsod. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may paraan upang kumuha ng ating mga pagkabigo at gawing bagong simula. Katulad sa ating mga buhay, ang ating mga pagkakamali ay maaaring maging daan tungo sa bagong direksyon na hindi natin inaasahan. Pangalawa, ang tatak ni Cain ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagbabalanse ng hustisya at awa. Sa mundo ngayon, madalas tayong nakikita na ang tao ay alinman sa napakastriktong nagpaparusa o napakadaling magpatawad na walang pananagutan. Subalit ang Diyos ay nagpakita ng perpektong balanse. Si Cain ay pinarusahan para sa kanyang krimen, ngunit hindi siya lubusang winasak. Sa ating sariling buhay, maaari tayong matuto mula sa halimbawang ito. Kapag tayo ay nasaktan, maaari tayong humingi ng hustisya nang hindi humahantong sa labis na paghihiganti. At kapag tayo ay nagkasala, maaari tayong tumanggap ng ating kaparusahan ng may dignidad, na alam na hindi ito ang katapusan ng ating kwento. Ikatlo, ang tatak ni Cain ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagtrato sa iba. Sa mundong puno ng paghuhusga at cancel culture, madali nating itinatakwil ang mga taong nagkakamali. Subalit ang Diyos ay hindi lubusang itinakwil si Cain. Sa halip, binigyan niya ito ng pagkakataong bumuo ng bagong buhay, kahit na may mga kahihinatnan ng kanyang aksyon. Sa parehong paraan, maaari tayong matuto kung paano pangalagaan ang mga nagkasala nang hindi kinakalimutan ang kanilang kasalanan. Maaari tayong bigyan sila ng pagkakataon para sa pagbabago at paggaling habang nagtatakda pa rin ng mga angkop na hangganan. Pang-apat,
Ang tatak ni Cain ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa halaga ng buhay. Ang Diyos, sa kabila ng kalupitan ng krimen ni Cain, ay hindi nagnanais ng kanyang kamatayan. Ito ay nagpapahiwatig kung gaano kahalaga ang buhay sa mata ng Diyos, kahit na ang buhay ng isang mamamatay tao. Sa parehong paraan, tayo ay tinawag upang ipagtanggol ang dignidad at halaga ng bawat buhay ng tao, kahit na ang mga buhay na maaaring lumikha ng kahirapan o nagkasala laban sa atin. Panglima, ang kawalan ng detalye tungkol sa eksaktong anyo ng tatak ay nagpapaalala sa atin na ang mga pinakamahalaga sa buhay ay hindi palaging nakikita. Sa mundong nagbibigay ng labis na halaga sa panlabas na anyo at material na kayamanan, ang tatak ni Cain ay nagpapaalala sa atin na ang mga pinakamahalagang bagay, ang pagpapatawad, awa at ang posibilidad ng pagtubos ay madalas na hindi nakikita ng mata. Ang mga espiritual na katotohanan at moral na prinsipyo ay hindi maaring sukatin o makita, ngunit ang mga ito ang nagtatakda ng ating tunay na pagkakakilanlan. Pang-anim, ang kwento ni Cain ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananagutan. Sa kanyang sagot na, "Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid?" pinatunayan ni Cain ang kanyang kawalan ng pananagutan. Sa ating mundo ngayon, madalas nating nakikita ang parehong uri ng pag-iisip, ang ideya na hindi natin problema ang kahirapan ng iba. Subalit ang kwento ni Cain ay nagpapahayag ng malinaw na oo, tayo ay talagang mga tagapag-alaga ng ating mga kapatid. Tayo ay may responsibilidad sa isa't isa at hindi tayo maaaring mabuhay ng tama kung ating ipagwawalang bahala ang paghihirap ng iba. Ang tatak ni Cain sa makatuwid ay hindi lamang isang sinaunang misteryo o isang malamitologiyang detalye. Ito ay isang malalim na metapora para sa balanse ng hustisya at awa, para sa pagbabalanse ng pananagutan at pagpapanumbalik at para sa pagpapahalaga sa buhay na nagsisilbing sentrong prinsipyo ng ating moralidad. Ito ay isang paalala na ang buhay ay sagrado, na ang bawat tao, kahit na ang mga nagkasala, ay may halaga, at na walang pagkakasala ang lubusang nagtatakda ng ating kapalaran kung tayo ay handang tanggapin ang ating pananagutan at magsikap para sa pagbabago. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari tayong magdala ng mga aral na ito sa ating mga relasyon, sa ating mga desisyon at sa ating pananaw sa mundo. Sa halip na mabuhay sa isang mundo ng walang limitasyong paghihiganti at kahigpitan, maaari tayong manirahan sa isang lipunan kung saan ang hustisya at awa ay magkasama, kung saan ang buhay ay pinapahalagahan, at kung saan ang pagkakataon ng pagbabago at pagtubos ay palaging posible. Kung nagustuhan mo ang video na ito tungkol sa misteryosong tatak ni Cain, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring interesado rin sa mga malalim na misteryong ito ng Biblia. Mayroon pa tayong maraming mga katulad na paksa na tatalakayin sa hinaharap, kaya siguraduhing i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod na video. Maraming salamat sa panunood.